Mga papasok na ako sa trabaho, tapos biglang banggaan. Kinasipan ng babae mga nasira na part ng sasakyan. Nagkabanggaan sila din sa harapan. So chinikod din agad yung sasakyan ko kung nagasgasan. Banggaan. Madulas na kasi talaga ang kalsada, kaya ingat-ingat kayo. Mamaw, papasok na. Medyo matindi yung traffic ngayon. Umalis tayo sa bahay is parang 3:58. Parang 20 minutes na binyahan natin ngayon sa kalsada. Tsaka medyo traffic siya. At the same time, kailangan mag-ingat talaga mga kamama. Nakita nyo naman yung tinatry ko, sinisilip ko sa camera ko kung makukuhanan yung kung paano nangyari doon sa nabanggang sasakyan doon sa may harapan natin. Pero wala may video doon na makikita mong nakuha na ng camera natin sa harapan ng bahay. Kaso nga lang naglilinis na yung babae. Wala doon yung scene na di siya nakuhanan yung scene na kung paano siya nabangga. So ayun, ingat-ingat na lang din tayo sa napakahirap mga kamama ng mga ganyang sitwasyon na lalo pag winter. Lalo na mga kamama, payo ko lang din sa mga bagong driver dyan, lalo na yung mga galing sa Pilipinas tas walang experience sa winter. Medyo talagang doble ang ingat nyo. Iba yung ng kalsada mga kamamaw. Kahit sabihin mo naka winter tire pa yan, pero kung matatapat ka sa sobrang dulas na kalsada, nakita mo yan, yung mga part din madudulas. So talagang ma-aksidente ka. Kaya ang dami nagki-claim dito every year. Usually every winter dami nagki-claim na na mga na-aksidenteng sasakyan, mga nabangga, yung iba hindi naman nila kasalanan, nabangga lang sila. Kumbaga mahalaga, isa sa pinakamahalaga mga kamama na kukunin mo pag magkakaroon ka ng sasakyan dito sa Canada, payo ko lang sa inyo, kumuha din kayo ng Autopack. Kasi sa Autopack nandun na lahat yun, yung kumbaga ikaw man na may kasalanan o yung mismo nakabangga sa'yo may kasalanan, ang mahalaga may Autopack, malaking bagay. So mamaya explain natin sa inyo mamaya. Papasok muna ako. 1 year later. Break time natin. Tingnan natin yung tumahimik naman yung hangin. Sakto lang yung lamig. At hindi naman tayo masyadong nakakaramdam na lang tayo. Para gusto ko rin kasi minsan pinapahinga ko rin yung buhok ko para makahinga rin. So ayan. Yung gupit ko, kamukha ng gupit ni Jacob. Ayan, kapares ang gupit ng anak ko. So ayan, ngayon nabalitaan ko doon sa may rin bandang dito sa may Travelodge Hotel dito sa may Circle Drive, marami ding aksidenteng nangyari ngayon dahil ito yung putok nung talaga yung putok ng winter ng 2025 na talagang madulas ang sahig, madulas ang floor. So pag dito negative 25 mamaya magne-negative 25 mga bandang late, like around 11 o'clock or 12 magne-negative 25 siya, sa kaya sobrang lamig. So ayan, sinilip ko pa rin yung camera ko doon kasi dalawa yung camera namin doon sa bahay, meron sa taas sa may bintana tsaka yung sa pinto. Wala pa rin talaga, hindi ko nakita yung kung paano nangyari yung banggaan o paano na disgrasya yung sasakyan. Ang nakita ko na lang doon sa pangalawang camera na tinignan natin, yung kaninang camera tinignan ko, wala na ganun din kung ano yung pagkakakuha ko doon sa video natin sa intro ko kanina. Yun pa rin yun pa rin yung nakita doon sa camera, and then doon sa camera doon sa taas ang nakita naman yung police na wala na yung sasakyan ng babae. So parang siguro yung babaeng nakita ko na isang sasakyan doon sa may kanan is yun, parang kaibigan niya. So humingi siya siguro ng tulong kasi sinilip ko yung sasakyan ng isa, wala namang bangga. Ang may bangga yung isa, baka mamaya ka ako sumadsad.
Yung nga lang, di ko alam kung saan siya bumangga, kaya kanina napatingin talaga ako dun sa sasakyan ko. Baka mamaya sasakyan ko nabangga kasi kulay itim yung mga nililinis ng babae. So i-make sure ko lang kasi delikado rin talaga pag ganyang wala ka sa hindi mo napapark sa sa mismong parking lot mo. So mas maganda pa rin talaga dun i-park natin sa likod yung sasakyan natin para mas safe siya, lalo pag pag ganitong madudulas ang kalsada. Tsaka yun pala, dapat pala mag-apply din kayo ng sa mga bagong padating dito or yung sa mga wala pa, kasi may mga kakilala akong matagal na dito, di pa kumukuha ng autopack dito sa Saskatchewan. Sa Saskatchewan may tinatawag kaming autopack. Yung autopack mismo yung parang insurance yun, extra insurance. Bukod pa dun sa insurance na pag nagpaparehistro ka ng sasakyan is bukod pa yung insurance na yun. Like for example, makakuha ka ng aksidente or maka-aksidente ka ang hindi mo sinasadya, at least secure ka, meron kang may insurance na magbabayad or mag-handle ng magiging problema. O sakali lang naman wala namang mawawala sa iyo kung pero at least less stress, hindi ka may stress dahil sigurado sa gastusin na babayaran mo. Bukod pa dun sa sasakyan mo, kung sakaling ikaw nabangga at nakabangga ka rin, so dalawang sasakyan papagawa mo. The same time, less hassle. So hindi ka na rin all you need to do is like bigay mo lang yung or kunyari ka ikaw nakabangga, bigay mo yung yung plate number mo or itawag mo sa SGI, si SGI nang sa kanya, kakausap dun sa taong nadisgrasya mo, or else kung ang makadisgrasya sa iyo, yung masama mga kamama ang makadisgrasya sa iyo, yung walang autopack, yun ang ang tagilid naman doon, which is ang kagandahan naman kung walang autopack yun, pwede mong gamitin naman yung autopack mo. So yun naman ang magandang kasi kung ang mangyayari kung wala kang autopack tas ang makasagasa sa'yo or makadisgrasya sa'yo, wala ding autopack, naku, ang sakit ng ulo, sakit sa ulo yun mga kamamaw. Talagang maglalabas ka talaga ng pera. Hindi naman din biro mga kamamaw dito pa nagpagawa ka yung pyesa tsaka yung labor. Labor, napakataas ng labor mga kamamaw. Talagang mapapaaw ka talaga mga kamamaw yun. So kaya kailangan sa mga bagong padating dito na kayo, kumuha na kayo ng autopack nyo para safe at saka kayo secure. Yung tropa natin si umamay ng kamamaw natin, hindi siya nilalamig Canadian na Canadian tayo nagpapausok-usok tayo. Ang lamig na dito mga kamamaw yun. Iwasan din mga kamamaw yung o kaya maging vigilant ka, maging alerto ka, lalong-lalo na sa mga pagliko-liko mo. It doesn't mean na right of way mo ay safe ka. Yung bagay pa na pwedeng delikado or pwede nating iwasan yung mga tumatawid na pedestrian. So hindi natin mawawala yan dito sa Canada talaga mga kamamaw. Even dun sa mga pedestrian lane, actually mga kamamaw, hindi naman natawid sa pedestrian lane yung ibang tao. May mga pasaway din talaga mga kamamaw na tumatawid kung saan. So yun, iingatan nyo lalo pag madulas at biglaan, lalo pag gabi madilim. May mga side dito na pag nagdadrive ka is hindi ganong kaliwanagan or hindi masyadong yung ilaw, kaya hindi mo masyadong kita, lalo sa may bandang 20 second. Kaya ingat din sa pagdadrive dyan dahil baka mamaya may mga tumatawid nga mga kamama, tatandaan nyo yung pedestrian. Pag yun ang nabangga mo, wala kang kawala dyan. Ang laban mo lang dyan is papatunayan mo na nasa right of way ka nung nasagasaan mo siya. Katulad nung nangyari sa akin na nasa green lane ako, nasa green light ako, tapos diretso ako, bigla may tumawid na bisikleta na instead sa pedestrian lane, pag nasa pedestrian lane ka, dapat ang bisikleta ay nakasakay naglalakad ang tao, hindi nakasakay. So nung nakaraan ngayon nakasagasa nga tayo is nakasakay yung lalaki sa bisikleta, under naka-green ako tapos naka-red siya. So ayun, iwasan nyo rin yan. Isa yun sa mga bagay na nakakapobya mga kamama. At sa tuwing naalala ko mga kamama, parang nangangatog yung tuhod ko na parang akala ko, alam mo yung pakaramdam na parang feeling mo nakapatay ka nang hindi mo sinasadya. Ayun mga kamama, ingatan nyo at iwasan nyo rin yung mga ganyang senaryo. Nako, mahirap ma-experience pag kayo nang naka-experience.
mga kamamaw. Uwi ano tayo. See you guys. Uwi na mga alauna. Actually walang ano, hindi ako naabot ng overtime ngayon. Konti lang yung nag-overtime. So medyo nag-mintis tayo ng isang araw ngayon. Pero okay lang, meron pa naman tayong Wednesday and Thursday. Yan, may Wednesday and Thursday pa naman tayo na chance para ma-overtime. So ayun, may nag-sweeping na ng ano, kalsada. Usual sinusweep ang mga kalsada dito, lalo na yung mga madalas daanan. Pero yung mga hindi talaga masyado nadadaanan, yung mga medyo looban, yun yung talagang nag-i-stain yung ano, talagang matataas yung snow no. Tapos every time na uminit, matutunaw yun. So pag natunaw yun, mag-i-snow uli, lalamig uli. Pag lumamig uli, yun dun tumitigas ng matindi yung ano, yung kalsada. Tapos may times pa na hindi talaga siya na-i-scrape. Ang nangyayari, nagiging parang racetrack yung mga kalsada. Yun yung mga delikado, mga kamamaw. Lalong lalo na pag yung biglang ano, yung sila ka, medyo nahirap na pagsalita. Naano ko dun sa lamig eh. Parang nagchuchok na naman si kamamaw. So ay dito muna tayo, kwento muna tayo sandali bago tayo bumuwi. Yan, dito natin ilaw. So yun yung mga ano, mga kalsada na pag ano siya, hindi siya nasasyabil, nagiging racetrack. So ang nangyayari, yung gitna, yun lang ang pwedeng daanan, hindi mo pwedeng kung two-way yun. At nasanay ang kalsada na nahulma siya ng parang one-way, gitna lang ang dumadaan. Kasi usual, pinaka-safe kasi talagang daanan ng sasakyan ay yung pinaka-gitna, para at least yung mga nakapark sa gilid ay hindi matamaan, lalo pag winter. Yun nga, nahulma na siya, para siyang racetrack kasi talagang kalsada. Tapos nakaganoon. Yung gitna kasi nga nadadaanan na ilalim sa sasakyan, nagiging ganon yung yelo, ganon yung kalsada pag ano no. Yan. So sa gitna ka lang pwedeng dumaan. So syempre, pag pumasok ka doon, may times na syempre, ano na yan eh, ice na yan eh. Nagwe-wave yung ano mo, yung gulong mo. Na experience ko yung mga kamamo na may times sa pag-anong ko, biglang gumanoon. Eh syempre may mga nakapark. Ang talagang iniiwasan natin doon eh yung mga nakapark, baka tamaan. So syempre, ano ba mangyayari pag tinamaan mo yun, ipapagawa mo yun, papaayos mo yun. Syempre hindi naman tayo mapagsamantalang tao or takot ako sa karma, mga kamamo. Honestly, yung exactly ano, takot tayo sa karma. Uwi na si Harold. Takot tayo sa karma, kaya kung sakaling ganun mangyari, eh magbiiwan ako ng note kung hindi ko makausap yung mayari, ganun ang mangyari. Pero dasal ko muna, ayaw kong mangyari kasi mahirap na kasi masakit sa bulsa eh. Pero syempre honest tayo, para at least yung, kasi talagang sobrang nakakatakot ako sa lahat yung hindi pa ganun. Kasi iniisip ko na lang din lagi, nakasanayan ko yung kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kanila, diba? At saka masarap sa pakiramdam, mga kamamisa, sa pinakabagay na napakasarap matulog sa gabi na alam mo wala kang inaapakan tao, wala kang inaragbiyanan tao. Tsaka ani pa natin, mga kamama, yung dasal natin sa taas kung mismo sa sarili natin. Hindi ako nagmamalinis ha. Actually, syempre, tao lang tayo eh. Kumbaga, ang sa akin lang ay natututo lang ako sa pagkakamali ko. Yun lang yung pinaka best way na maipapaliwanag ko bakit ganito ako magsalita. Syempre, natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Ang inisip mo nila, syempre, paladasal ka. Hindi naman paladasal, ibig sabihin panalangin tayo, nagwi-wish tayo sa Panginoon na sana balang araw maging ganito, di ba? Ang pinopoint ko is parang sabi ko, syempre, lalong kumbaga yung motivation mo na para makuha mo isang bagay, eh kung dinadasal mo siya, make sure na hindi ka gumagawa ng ng mali, di ba? Kasi parang ang awkward pakinggan na hiling ka ng hiling sa taas, pero kung masama ka naman, hindi ka maayos makipagano sa kapwa mo. Yun lang yung natutunan ko, kaya kumbaga nagpapasalamat pa rin ako, mga kamamaw, dahil yung kind of mentality ko ay ganoon. Kasi malaking bagay din niya, patuloy yung tinuturo ko din sa mga
sa mga anak ko yan. Even dito yung isa nandito talaga, yung pinakadalaga namin kasi yung dalawang anak ko nasa Pilipinas pa. So yung anak ko na nandito, tinuturo ko namin ni Mrs. yung klase ng na marunong talaga dapat makibagay, tsaka maging talaga. Yung bang iwasan yung parang sinasabi nilang mga white lies sa hindi ko inaano yan. Hanggat maaari, kung talaga nagkamali ka, aminin mo na lang. Dahil kung hindi maamin, darating naman point sa ibang pagkakataon, kung sabi natin yung kabataan natin hindi nakakalusot ka sa mga pagsisinungaling mo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung pagiging nagsisinungaling ka o tinatawag natin mga white lies na ba may reason ba't nila ginawa yun, malalaman at malalaman, di ba? So iba pa rin yung umamin ka, di pag umamin ka tapos ang usapan, di ba? O talagang kung kumbaga talaga kung nagkamali ka, hindi naman totally mapapagalitan ka, ibig sabihin mapapagsabihan ka lang yun. Ay sa mga batang gano'n na kung sakali nagkamali kayo, mas maganda is magsabi din kayo sa magulang nyo. Mag-open up kayo, masanay kayo nang nag-open up sa magulang nyo para mai-guide kayo ng tama. Yan, kasi ako dumating din naman ako sa pagkabata Siyempre natutunan ko rin yung mga bagay na minsan nagiging denial ako, yung mga ganun. Pero siyempre habang tumatagal, habang nagmamature ka, is mas naiintindihan natin yung kahalagahan ng pagsasabi ng totoo. Yun. So ayan, uwi na tayo mga kamamaw, at ako'y first time kong uwi ng medyo maaga dahil nga nung mga nakarang 2 araw is nag 11 hours tayo. So bukas may pasok si Jacob sa daycare. 1 week na siya ngayon, 1 week na siya. So from 9 to 11, so hopefully na masanay din yung bata na nakakatawa lang, at hindi ko na-expect kami dalawa ni Miss, nagugulat na lang kami dito sa loob ng bahay. Iba na yung likot ng bata. Hindi na siya yung baby talaga na parang tamang dede lang, kasi higa. Ngayon hindi na, kung ano nandun na siya sa point na ini-explore na niya yung sarili niya, na may mga bagay na siya na ginagawa na talagang sobrang likot talaga. Part naman ng kanyang edad yun, talaga sobrang likot. Siyempre ginaguide natin sa maayos na kung sakaling may mga bagay na hindi mo maiwasan na may mga habit ba. Pero siyempre may mga habit na parang kung hindi natin i-guide, baka masanay na akala niya wala lang yung ganun na yano namin. Kasi siyempre ako, tagal ko rin hindi nakasama ko yung 2 anak ko. So ito yung pagkakataon ko na makabantay dun sa bata at the same time makasama ang paglaki. So maraming salamat sa inyo mga kamamaw. Ingat sa pagdadrive para makaiwas kayo sa ticket, sa aksidente, at syempre minsan lang tayo mabubuhay mga kamamaw, at isa lang ang buhay natin, wala tayong second chance. So maraming salamat sa inyo. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.